Wenilyn Librado, 27 years old po. Nakatira po sa Dasmariñas City, Cavite. Sa isang automotive company po. Bali doon po kami nagkakilala ng asawa ko po bilang production operator. So, masasabi ko po mahirap kasi yung gawain po doon talagang nagsusugat-sugat yung mga daliri mo sa pagtatrabaho po doon. Nung na-endo po kami sa trabaho, naisipan po namin na subukan na magpatinda din po ng fried chicken skin po. Nung buntis po ako sa pangatlong anak ko po, nagkikrave po ako lagi dun sa Japanese cake. Tapos yun po, sabi ko na once na mga anak ako, susubukan ko siya itinda. Nung nakapanganak na po ako, nag-trial na po ako na magluto kasi hindi ko pa po alam kung paano siya gawin eh. Hanggang sa, ayun po, try lang ng try kasi sa una hindi ko pa po mabuo yung pinaka-mold niya na bilog talaga. Tapos, pinapatikim ko po sa mga pamangkin, sa mga anak ko. Yung unang araw po, nagulat kami kasi mabenta naman po siya. Yun nga po, sabi nila na masarap, fluffy, yung pagkakaluto ng Japanese cake po namin. Compare sa iba na parang hangin lang yung pinakatinapay po. Okay naman yung kita nung Japanese cake. Ang puhunan po namin nun, nasa 430. Tapos, malinis na po siya na kinita namin, nasa 500 pesos. Ayun po, nung nakita namin na parang okay to, parang nakaka-overwhelm naman po kasi first trial, tapos gano'n na po. Tapos, makalipas po ng ilang linggo, seasonal din po nun kasi bare months. Nag-try po kami na mag-branch agad ng 5. Kasi yung biyanan ko po meron pwesto ng mga manok. Bali po lahat ng branch ng manok, nilagyan po namin ng branch din ng Japanese cake. Tapos, ayun po, buwan ng December, nagulat kami, nag-boom talaga siya. Bumibenta ng 15,000 a day. Pag gising po sa umaga, nagpe-prepare po, punta pong palengke. Tapos, mga bandang alas 12 po, prepare ko na po yung gagamitin kasi mga alas 2 po, darating na po yung tindera para itinda po yung Japanese cake. Hanggang hapon na po yun, dire-diretso na po yung pagtitinda. Tapos, bandang alas 11 po, yun, magre-remit na po yung tindera sa amin. Ayun po, hindi naman po kasi sa panahon malakas po yung negosyo niya eh. Darating po talaga yung oras na tutumal. Awa naman ng Diyos, ayun, patuloy pa rin naman po na nag-ooperate. Po, sa ngayon, naka 1.5 year na po siya. Po, nakabili po kami ng heavy duty na mixer kasi dati po mano-mano lang eh. Tapos, nakadagdag din po sa pang-ipon namin, yung kinikita po namin dun. Po, na-provide naman po yung mga pangangailangan, nakakadagdag po sa panggastos, yung pangkain. Tapos, nakakuha din po kami ng sanlang tira na dati po kasi nakasama kami sa biyanan ko po eh. Tapos yun po, proud po kasi dahil po doon nakatulong na maipon namin yung pera para makuha namin sanlang tira, para maitaguyod po namin yung sarili ng pamilya namin. Malaking tulong na po yun, pampabaon pa lang po. Tapos dun sa bunso ko naman, pang gatas diaper po. Dati obligado ka, gigising ka ng sobrang aga. Kailangan mo pang mag-prepare ng sarili mo para pagpasok sa kumpanya. Tapos, meron pa po kayong mga boss na kailangan talaga susundin mo on time kung ano yung mga sinasabi. Tapos yung, lalo na po sa pagpapahinga, kung tipong pagod ka na pero hindi pa rin pwede kasi hindi nyo pa rin po na-arok yung target nyo. Tapos, laking ginhawa po na ngayon na meron kaming sariling pinagkakitaan, negosyo, kahit na hindi ganun kalakihan. At least yung oras po namin, hawak namin. Kung gusto namin magpahinga ng saglit, makakapagpahinga, wala pong magagalit na mga boss. Tapos yung oras sa pamilya, hindi po ganun ka-limit. Kasi kasama din namin habang nagtatrabaho po. Mapapayo po sa mga nagbabalak magnegosyo. Sundin lang po nila yung mga gusto nilang klase ng negosyo na napupusuan nila. Kasi po, kung ano yung magiging hilig talaga nila eh. Doon po talaga papatok yung business. Kasi
habang gusto mo yung ginagawa mo, magbo-boom at magbo-boom po yun. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ginagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.